Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, nailigtas nina Elias at Kulas ang mga batang binabantayan ng isinumpang asong aswang at napalaya ang kaluluwa ni Matias mula sa anyo ng kumakatok. Ngunit napilitan silang dalhin ang kampanang yari sa buto, ang unang susi sa pintuang gustong buksan nila kansidlak sa ilalim ng bundok. Ngayong gabi, hahabulin nila ang mga apoy na naglalakad sa ibabaw ng lesyan, bago sila pumasok sa isang simbahang ang mga santo ay nakapikit at ang umiiyak na sanggol ay gumagapang sa kisame. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng liwanag ay gabay, at hindi lahat ng iyak ay mula sa nilalang na nangangailangan ng tulong. Simulan na natin ang ikatlong kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa gitna ng hilagang daan ay lumulutang ang isang bughaw na apoy. Wala itong kahoy, mitsa, o lamparang pinagmumulan. Kasintaas lamang ito ng kandila, ngunit hindi na tinag ng malakas na hangin. Huwag mong sabihing susundan natin yan. Iyon ang itinuro ng mapa. Minsan, maaaring mali rin ang mapa. Baliktad ang hawak mo. Kaya pala nasa dagat tayo. Kinuha ni Elias ang mapa ng mga ugat at inayos iyon. Ang isang kumikislap na ugat ay patungo sa Baryo Lawalawa, isang pamayanang napapalibutan ng malawak na latsyan. Gumalaw ang bughaw na apoy at pumasok sa masukal na daan. Sinundan ito ni Elias habang nakahawak sa bulok. Hindi pa ganap na magaling ang butas sa kanyang balikat, kagat sa tagiliran, at mga hiwa sa hita. Nakabenda rin ang tagiliran ni Kulas, at paminsan-minsan ay humihinto ito upang tiyaking tumitibok pa ang pusong muntik patigilin ng kumakatok. Kung patibong ito, gusto kong ipaalalang ikaw ang unang sumunod. Kapag patibong, tatakbo ka ba? Hindi. Ipapaalala ko lang habang kinakain tayo. Pagsapit ng takip silim ay narating nila ang Baryo Lawalawa. Nakatayo sa matataas na haligi ang mga bahay. Makikitid na tulay na kawayan ang nagdurugtong sa mga iyon sa ibabaw ng maitim na tubig. Sa bawat bintana ay may nakasabit na bote ng langis at asin. Walang bangkang nakadaong at walang mangingisdang nangangahas lumapit sa lesyan. Sinalubong sila ng kapitan na si Mang Lando at ng anak nitong si Maya. Kung hinahanap niyo ang apoy, umalis kayo bago dumilim. Ilan na ang nawawala? 9 na mangingisda. Kasama ang 2 kong kapatid. Lumilitaw ang mga santelmo sa ibabaw ng tubig. Kapag sinundan, hindi na bumabalik ang tao. Kung ganoon, bakit tayo sumunod? Dahil dinala tayo rito, hindi sa gitna ng lesyan. Ipinakita ni Maya ang bangkang natagpuan kinaumagahan matapos mawala ang kanyang mga kapatid. May malalalim na gasgas sa tagiliran at mga bakas ng kamay na sunog sa sagwan. Sa ilalim ng bangka ay may nakaukit na tatak ng itim na buwan. Hindi ordinaryong santelmo ang gumagawa nito. Pare-pareho silang apoy. Pare-pareho silang masama. Hindi lahat. Isinalaysay ni Maya na may 2 uri ng apoy sa lesyan. Ang bughaw na apoy ay lumilitaw malapit sa mga lumubog na bangka at hindi nananakit. Ngunit ang mapulang apoy ay tumatawag sa pangalan ng mga mangingisda, at nagiging higit na malaki sa bawat taong nawawala. Apoy pa rin ang mga iyon. Boses ni Kuya ang narinig ko mula sa bughaw na ilaw. Patay na ang mga kapatid mo. Kung patay sila, gusto ko pa ring maiuwi ang mga katawan nila. Paglubog ng araw, ipinahanda ni Elias ang pinakamalaking bangka. Nagdala sila ng asin, basang kumot, lubid, 2 lampara, at mahabang kawayan. Bakit basang kumot?
para patayin ang apoy kapag dumikit sa katawan. Mabuti. Akala ko matutulog tayo sa Leishan. Sumama si Maya upang maituro ang lugar kung saan nawala ang mga kapatid. Tumanggi si Mang Lando, ngunit hindi napigilan ang anak. Kapag may nangyari sa kanya, pananagutan nyo. Kapag hindi kami pumunta, mas marami ang mawawala. Pumasok ang bangka sa makapal na hamog. Sa loob lamang ng ilang sagwan ay nawala sa paningin ang mga ilaw ng baryo. Naging tahimik ang paligid. Wala silang marinig na palaka, kuliglig o pagaspas ng ibon. Pagkaraan ng ilang minuto, may bumulong mula sa tubig. Maya. Kuya, Lumitaw ang 3 bughaw na apoy sa kanilang kaliwa. Gumalaw ang mga iyon na tila mga taong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Huwag muna kayong susunod. Uminit ang unang sinag ng bato ng liwayway. Sa paligid ng bughaw na apoy ay nakita ni Elias ang anyo ng mga mangingisdang basang-basa at nakaturo sa ilalim ng Leishan. Mga kaluluwa sila. Mabuti ba yon o masama? Hindi ko pa alam. Naglabas ng lubid si Maya at itinali sa baywang. kung may katawan sa ilalim, kukunin ko. Ako ang sisisid. Sugatan ka. Kaya ako ang hindi kayang lumangoy ng mabilis palayo kapag natakot. Hindi nakaaliw ang plano mo. Sumisid si Elias sa maitim na tubig. Halos walang makita sa ilalim. Puro ugat, lumot at mga sanga ang kumakapit sa kanyang damit. Sa liwanag ng medalyon ay nakita niya ang isang bangkang nakabaon sa putik. Nakatali sa ilalim nito ang 3 bangkay. Nakabukas ang kanilang mga bibig, ngunit walang tubig na lumalabas. Sa halip, maliliit na pulang apoy ang gumagapang mula sa loob ng lalamunan. Biglang dumilat ang isang bangkay at hinablot ang paa ni Elias. Kumapit ang mga daliri sa bukong-bukong at pilit siyang hinila sa putik. Bumuka ang bibig nito. Sumabog mula sa lalamunan ang mapulang apoy at dumikit sa dibdib ni Elias. Hindi iyon karaniwang apoy. Sa halip na balat, ang kanyang hininga ang sinusunog. Nanikip ang baga at hindi siya makasigaw. Hinugot niya ang maliit na kutsilyo at pinutol ang lubid sa katawan. Kumawala ang bangkay, ngunit kumalat ang mapulang apoy sa paligid niya. Sa ibabaw, biglang humigpit ang lubid sa kamay ni Maya at Kulas. Hilahin natin. Hinila nila si Elias paitaas. Paglabas niya sa tubig, nakadikit pa rin sa dibdib ang pulang apoy. Kumot. Ibinalot ni Kulas ang basang kumot sa katawan niya. Namatay ang apoy, ngunit hindi bumalik agad ang kanyang paghinga. Pinisil ni Maya ang dibdib ni Elias hanggang mailuwa nito ang maitim na usok. Nasa loob ng mga bangkay ang pulang apoy. Ginagamit nila ang mga patay bilang pugad. Sabay-sabay na naging pula ang 3 bughaw na ilaw sa paligid. Mula sa hamog ay lumitaw ang 12 ng apoy. Lumubog kayo. Umikot ang mga apoy sa bangka at nagsimulang magliyab ang tubig. Hindi nasunog ang Leishan. Sa halip, naging malapot ang ibabaw na parang kumukulong langis. Gumalaw ang bangka patungo sa mas malalim na bahagi kahit walang sumasagwan. Hindi ako marunong lumangoy. Nasa bangka ka. Sumagwan ka. Mas magaling akong kabahan. Hinablot ni Kulas ang sagwan at pilit kinontra ang agos. Itinaas ni Elias ang bato ng liwayway. Sa unang sinag ay nakita niyang hindi lahat ng apoy ang pula. Sa likod ng hukbo ay may 7 bughaw na santelmong nakagapos sa maitim na hibla. Ang mga hibla ay nagmumula sa isang napakalaking pulang apoy sa gitna ng Leishan. May mukha itong yari sa usok at mga ngiping uling. Elias Manaloto. Kilala mo ako. Amoy sa iyo ang dugo ni Ramon at ang susi ni Matias. Lumaki ang apoy at naging singtaas ng punong kahoy. Mula sa loob nito ay lumitaw ang mga mukhang sumisigaw ng siyam na nawawalang mangingisda. Ibigay mo ang kampana.
Ibabalik ko ang kanilang hininga. Huwag kang maniwala. Kung kaya mong ibalik, bakit mo sila pinatay? Upang magkaroon ka ng dahilan para makipagpalitan. Sumugod ang dambuhalang apoy. Tumalon si Elias sa unahan ng bangka at ibinuka ang basang kumot na parang panangga. Bumangga rito ang apoy. Kumulo ang tubig sa tela at napaso ang mga palad niya. Ngunit hindi siya umatras. Kulas, dalhin niyo ang bangka sa bughaw na apoy. Naroon din ang ibang apoy. Kaya bilisan mo. Hinila ni Kulas ang sagwan hanggang mabiyak ang kahoy sa kanyang kamay. Binuksan ni Maya ang kahong kinalalagyan ng kampanang buto. Bakit natin dala ang bagay na gusto nila? Mahaba ang paliwanag. Maikli ang oras. Tumunog ng mag-isa ang kampana. Nagsigawan ang mga mukha sa loob ng punong San Telmo. Sa bawat tunog ay lumilitaw ang isang pintong yari sa usok sa ibabaw ng tubig. Sinubukan ng mga kaluluwang tumakas, ngunit hinila sila pabalik ng maitim na hibla. Hindi kampana ang kailangan nila. Pintuan. Tumalon siya mula sa bangka patungo sa isang nakausling ugat. Mula roon ay tumalon siya sa gitna ng dambuhalang apoy. Elias! Nilamon ng punong San Telmo ang buong katawan ng binata. Nasunog ang buhok, kilay, at panlabas na bahagi ng kanyang damit. Ngunit sa halip na hininga, liwanag ng unang sinag ang pinakain niya sa apoy. Sumabog mula sa kanyang dibdib ang puting liwanag. Lumitaw ang tunay na anyo ng bawat maitim na hibla. Isa-isa yung tinaga ni Elias gamit ang gulok. Sa unang hiwa ay nakalaya ang dalawang bughaw na kaluluwa. Sa ikalawa ay bumuka ang katawan ng punong San Telmo at lumabas ang mga mukha ng tatlong mangingisda. Sa ikatlo ay naputol ang hiblang may tatak ng itim na buwan. Hindi mo alam kung ano ang pinapalaya mo. Mas alam ko kaysa sayo kung ano ang pakiramdam ng ikulong sa alaala. Itinusok niya ang gulok sa gitna ng mukha nitong usok. Kumalat ang unang sinag sa talim at hinati ang malaking apoy mula itaas hanggang ibaba. Sumabog ang punong San Telmo sa libo-libong baga. Tumalsik ang mga iyon sa tubig at naging abo bago muling makabuo. Nahulog si Elias sa leisyan. Mabilis na itinapon ni Kulas ang lubid at hinila siya pabalik sa bangka. Kailangan mo bang tumalon sa bawat bagay na gustong pumatay sa atin? Mas mabilis kaysa lumangoy palapit. Hindi ka marunong pumili ng madaling paraan. Bumalik sa pagiging bughaw ang pitong San Telmo. Itinuro nila ang isang mababaw na bahagi ng leisyan. Doon natagpuan ng mga taga-baryo ang katawan ng 9 na mangingisda, kasama ang mga kapatid ni Maya. Hindi na sila buhay, ngunit naiuwi at nabigyan ng maayos na libing. Sa araw ng paglilibing, lumitaw ang 9 na bughaw na apoy sa ibabaw ng tubig. Paalam, mga kuya. Isa-isang umakyat ang mga apoy at naglaho sa liwanag ng umaga. Ngunit sa abo ng punong San Telmo ay natagpuan ni Elias ang isang piraso ng itim na salamin. Nakaukit dito ang parehong buwan at ahas, kasama ang larawan ng isang simbahang walang bubong. Nang idikit niya iyon sa mapa, nagliwanag ang daang patungo sa baryo Santa Lucia. Bago sila umalis, binalutan ni Maya ang napasong mga kamay ni Elias. Hindi ka ba natatakot? Natatakot ako. Hindi halata. Ako ang tagapagpakita ng takot para sa aming dalawa. Kinahapunan ay naglakbay sina Elias at Kulas patungo sa baryo Santa Lucia. Habang papalapit, parami ng parami ang mga krus sa gilid ng daan. Nakabaligtad ang ilan. Ang iba ay binalot ng maitim na tela. Sa huling karatula ay may nakasulat na babala. Kapag may narinig kayong sanggol, huwag hanapin ang ina. Sa wakas, isang babalang kaya kong sundin. Mula sa kakahuyan ay umalingaungaw ang iyak ng sanggol. Hindi ko susundan. Sumunod ang boses ng isang babae. Kulas, tulungan mo ang anak natin. Wala akong anak.
Alam ng nilalang kung anong tinig ang makapagpapalingon sa atin. Sa pasukan ng baryo ay natagpuan nila ang 5 pamilyang nagsisiksikan sa lumang bahay ng kapitana. Ang lahat ng ibang bahay ay iniwan. Nakasara ang mga bintana at may bakas ng maliliit na kamay sa bubong. Mabuti at dumating kayo. Kagabi, kinuha ang mag-asawang Ruben at Lina. Saan sila huling nakita? Sa sirang simbahan. Narinig ni Lina ang iyak ng anak nilang namatay noong 1 taon. Nakatayo sa gitna ng baryo ang lumang simbahan. Wala na itong bubong. Nabiyak ang tor at nakaharap sa loob ang lahat ng rebulto. Ang mga matang dating nakadilat sa mga santo ay kinayod at pininturahan ng itim. Hindi natin kailangang pumasok. Naroon ang mag-asawa. Alam ko. Sinusubukan ko lang kung nagbago ka na. Paglapit nila sa pintuan, may maliit na aninong gumapang sa kisam. Bumagsak ito sa likod ni Elias at ibinuka ang bibig na punang matutulis ng ngipin. Yumuko. Isang sibat na kawayan ang lumipad sa ibabaw ng ulo ni Elias. Tumagos ito sa balikat ng nilalang at ipinako iyon sa haliging bato. Sumigaw ang halimaw na parang sanggol, ngunit mabilis na naging malalim ang tinig nito. Akin ang ina. Lumabas mula sa dilim ang isang dalagang may hawak na tungkod, mga pulang sinulid, at supot ng halamang gamot. 23 taong gulang siya, mahaba ang itim na buhok, at may mga simbolong iginuhit sa magkabilang palad. Kung gusto ninyong mabuhay, huwag kayong tumingin sa mga mata nito. Hindi naman pala mahirap. Wala siyang magandang mata. Hinila ng tiyanak ang kawayan mula sa sariling balikat. Agad nagsara ang sugat at muling gumapang sa pader. Ibinato ng dalaga ang pulang sinulid. Pumulupot iyon sa leeg ng nilalang at umusok ang balat nito. Sumugod si Elias at tinaga ang tiyanak sa tagiliran. Ngunit bago tumama ang talim, naglaho ito at naging puting kumot na nakabalot sa isang bato. Larawan lamang iyon. Sino ka? Amihan Salonga. Nag-aaral akong babailan. Nag-aaral pa lang. Gusto mo bang ikaw ang maunang maging pagsasanay ko? Bigla akong naniwala sa kakayahan mo. Sinabi ni Amihan na 3 gabi na niyang sinusundan ang tiyanak. Hindi ito naninirahan sa mismong simbahan. Ang mga nakikita sa loob ay mga aninong nililikha nito upang paghiwa-hiwalayin ang mga pumapasok. Ang tunay na katawan ay nasa ilalim ng altar. Kinuha nito sina Ruben at Lina. Buhay pa sila. Gusto ng tiyanak na piliin nila itong anak bago matapos ang gabi. At kapag pinili nila, papalitan nito ang alaala ng namatay nilang sanggol. Makakalimutan nilang may tunay silang anak. Biglang tumunog ang kampanang buto sa dala nilang kahon. Mabilis na itinapat ni Amihan ang tungkod kay Elias. Saan ninyo nakuha ang kampanang iyan? Sa baryo San Roque. Ibigay mo sa akin. Hindi. Hindi ninyo alam ang dala ninyo. Sa wakas, may sumang-ayon sa akin. Binuksan ni Elias ang kahon ng bahagya. Sinuri ni Amihan ang mga simbolo sa buto. Biglang nawala ang tapang sa kanyang mukha. Tatak ito ng angkan ng itim na buwan. Sino sila? Mga tao at nilalang na nagtitipo ng 7 susi. Kapag nabuksan ang huling pinto, makagigising ang bagay na matagal nang natutulog sa ilalim ng bundok. Bakunawa ba? Hindi pa. Ang nasa bundok ang pintuan patungo sa bilangguan nito. Mula sa ilalim ng altar ay narinig nila ang boses ni Rosa. Elias, narito ako. Nanigas ang binata. Huwag kang maniwala. Anak, masakit. Tulungan mo ako. Alam nito ang tinig ng aking ina. Hindi lamang tinig. Kinukuha ng tiyanak ang pinakamalalim na pananabik ng nakikinig. Binuksan ni Elias ang takip sa ilalim ng altar.
Isang hagdang bato ang bumababa sa madilim na silong. Hindi pa tayo handa. May 2 taong naghihintay sa ibaba. At kapag sumugod ka ng walang plano, 3 ang magiging bihag. 4. Susunod ako dahil hindi ako marunong magdesisyon. Ikinabit ni Amihan ang pulang sinulid sa kanilang mga pulsuhan. Kapag may nakita kayong taong mahal ninyo, tingnan ang sinulid. Kapag naging itim, hindi totoo ang nakikita ninyo. Bumaba silang 3. Habang papalalim, naging mas malakas ang iyak ng sanggol. Sa bawat hakbang ay nagbabago ang hagdan. Ang mga batong dinaanan nila ay bumabalik sa harapan. Kanina pa ba tayo bumababa? Huwag mong bilangin ang baitang. Bakit? Dahil kapag umabot ka sa 66, may sasabay na yabag. Nasa 65 na ako. May maliit na paa na tumapak sa likod niya. Hindi ko na itutuloy ang bilang. Hinila siya ni Elias bago may kamay na humablot sa kanyang bukong-bukong. Narating nila ang isang silid na pun ng mga duyan. Dahan-dahang umuuga ang bawat isa kahit walang hangin. Mula sa loob ng mga kumot ay may mumunting katawang humihinga. Huwag ninyong bubuksan. Sa dulo ay nakaluhod sina Ruben at Lina sa harap ng isang gintong duyan. Anak, bumalik ka. Lina, hindi natin anak yan. Kagat-kagat ng tiyanak ang kamay ni Ruben habang pilit itong itinataboy ng lalaki. Punit ang palad at kita ang puting buto sa ilalim ng dugo. Itay. Hindi kita anak. Lumaki ang ulo ng nilalang. Nabiyak ang bibig hanggang tainga at humaba ang mga daliri. Kumagat ito sa braso ni Ruben at pinunit ang laman hanggang siko. Bitawan mo siya. Inihagis ni Elias ang bulok. Tumagos ang talim sa bisig ng tiyanak at ipinako ito sa duyan. Sumugod si Amihan at ibinalot ang pulang sinulid sa leeg ng nilalang. Kulas, ilabas mo ang mag-asawa. Bakit ako lagi ang taga-ilabas? Dahil ayaw mong ikaw ang kagatin. Maganda ang dahilan. Hinila ni Kulas sina Ruben at Lina palayo. Biglang bumukas ang lahat ng duyan. Walang mga sanggol sa loob. Mga ulo lamang ng manikang yari sa balat at buhok. Sabay-sabay na dumilat ang mga yon at umiyak sa iba't ibang tinig. Nanay. Naging itim ang mga pulang sinulid sa kanilang mga pulsuhan. Nagbago ang silid. Nawala sina Amihan at Kulas sa paningin ni Elias. Sa harapan niya ay nakatayo ang kanyang inang si Rosa, nakagapos at duguan. Patayin mo ang bata. Kapag namatay siya, makakalaya ako. Hindi ikaw ang aking ina. Paano kung ako nga? Itinaas ni Elias ang bato ng liwayway. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi tumalab ang sinat. Totoong alaala ni Rosa ang ginagamit ng nilalang, isang alaalang kinuha mula sa ibang taong nakakilala sa kanya. Tingnan mo siyang mabuti, Elias. Lumitaw sila kansidlak sa likod ni Rosa. Buhay siya. Ngunit sa bawat nilalang na pinapalaya mo, mas lumalapit ka sa pintuang nagkukulong sa kanya. Kung hawak mo siya, bakit kailangan mo ako? Dahil ang mga pintuan ay hindi bumubukas para sa halimaw. Kinagat ng tiyanak ang pulang sinulid sa pulsuhan ni Elias. Naputol ang koneksyon niya kina Amihan at Kulas. Biglang lumitaw ang tunay na nilalang sa kanyang dibdib. Bumaon ang 5 kuko sa sugat sa balikat at pilit binuksan iyon. Tumulo ang dugo sa mukha ng tiyanak. Akin ang iyong ina. Hinawakan ni Elias ang ulo nito at ibinagsak sa sahig. Sinubukan siyang kagatin, ngunit ipinasok niya ang hawakan ng gulok sa bibig nito. Hindi mo makukuha ang taong hindi mo kayang mahalin. Iniangat niya ang nilalang at inihagis sa hanay ng mga duyan. Nabiyak ang 3 duyan at nagkalat ang mga manikang balat. Samantala, nakulong si Kulas sa isang silid na kahawig ng kanilang tahanan sa Baryo Payapa.
Nasa mesa si Lola Sela at may inihahandang pagkain. Kulas, iwan mo si Elias. Hindi mo kailangang mamatay para sa laban niya. Totoo po ba kayo? Siyempre, Kung totoo kayo, ano ang una ninyong sinabi nang makita niyo ako? tinawag kitang matapang. Mali. Sinabi ninyong mukha akong matinong tao kapag nakatalikod. Sinipa ni Kulas ang mesa. Nabasag ang ilusyon at bumalik ang silong. Kahit halimaw, hindi ako kayang purihin ng tama. Nakita niya si Amihan na nakagapos ng maitim na ugat sa dingding. Sa paanan nito ay gumagapang ang 3 anino ng tiyanak. Kinuha ni Kulas ang kampanang buto. Ayaw kong gamitin ka, pero mas ayaw kong kainin kami. Pinatunog niya ang kampana. Bumukas sa hangin ang isang pintong puti at hinigop ang 2 anino. Ang ikatlo ay tumalon sa kanyang mukha. Kinagat nito ang tainga at kumapit ang maliliit na kuko sa pisngi. Hindi ako pagkain. Ipinukol niya ang ulo sa dingding. Nadurog sa bato ang anino at naging maitim na usok. Pinutol niya ang mga ugat na nakagapos kay Amihan. Pinatunog mo ang kampana? Wala akong nakitang mas magandang ideya. Binuksan mo ang daan para sa mga kaluluwa. Masamang ideya pala. Mula sa puting pinto ay lumabas ang 12-dosenang maliliit na kamay. Kumapit ang mga iyon sa mga duyan at pinunit ang mga manikang balat. Sa ilalim ng gintong duyan ay lumitaw ang isang maitim na ugat na kasing kapal ng braso. Iyan ang pusod ng sumpa. Ang ugat ay nakakabit sa tiyan ng tiyanak. Sa kabilang dulo ay nakabaon ito sa batong may tatak ng itim na buwan. Sinubukan ni Elias na tagain iyon, ngunit pumulupot ang ugat sa kanyang leeg. Iniangat siya nito at ibinagsak sa altar na bato. Nabiyak ang altar at tumusok sa likod niya ang matatalim na tipak. Lumaki ang tiyanak sa bawat sigaw ng mga manika. Humaba ang mga braso hanggang sahig, bumaluktot ang mga binti, at naging kasinlaki ng kalabaw ang ulo. Nanay! Bumuka ang bibig nito at nilunok ng buo ang isang duyan. Ninuya nito ang kahoy, balat, at buhok habang papalapit kay Lina. Hinarang ni Ruben ang asawa kahit halos hindi na maigalaw ang sugatang braso. Hindi mo siya kukunin. Hinampas ng tiyanak ang lalaki. Tumilapon si Ruben at bumagsak sa paanan ni Elias. Inihanda ng nilalang ang mga kuko para kay Lina. Elias, huwag ang katawan. Putulin ang pusod. Hinawakan ni Amihan ang 2 dulo ng pulang sinulid at binigkas ang sinaunang dasal. Pumulupot ang sinulid sa mga binti ng tiyanak at pansamantalang pinigil iyon. Ngunit pinunit ng nilalang ang tali at hinablot si Amihan sa baywang. Bumaon ang kuko sa kanyang tagiliran at umagos ang dugo sa damit. Iniangat siya nito patungo sa nakabukang bibig. Hoy, sanggol na pangit! Ibinato ni Kulas ang kampanang buto sa kabilang bahagi ng silid. Napalingon ang tiyanak at binitiwan si Amihan. Nahulog ang dalaga, ngunit gumulong siya at agad muling tumayo. Mas maayos sana kung hindi mo itinapon ang susi. Buhay ka naman. Sa ngayon, Sinugod ng tiyanak ang kampana. Iyon ang sandaling hinintay ni Elias. Tumalon siya sa likod ng nilalang, ipinulupot ang sariling benda sa leeg nito, at sumakay habang nagwawala. Ipinukol siya ng tiyanak sa mga haligi, ngunit hindi siya bumitaw. Sa bawat bangga ay muling bumubuka ang sugat sa tagiliran at balikat. Umakyat siya hanggang maabot ang ugat na nakakabit sa tiyan. Itinaas niya ang gulok. Kapag pinutol mo iyan, hindi mo malalaman kung saan ko dinala si Rosa. Kung totoo iyan, ikaw ang mas nangangailangan sa akin. Kumislap ang unang sinag sa kanyang mga mata. Nakita niya ang tunay na dulo ng pusod sa loob ng bato. Sa halip na tagain ang ugat sa tiyan, ibinato niya ang gulok sa batong may marka. Tumagos ang talim sa gitna ng ahas at buwan.
Nabiyak ang bato. Napigtas mula sa loob ang maitim na pusod. Bumagsak ang tiyanak at nagsimulang lumiit. Ngunit mula sa bitak ay lumabas ang kamay na yari sa anino at hinablot ang kampanang buto. Salamat sa pagbukas ng daan. Sumugod si Elias bago tuluyang maisara ang bitak. Hinawakan niya ang kampana habang hinihila iyon ng anino. Bumaon sa kanyang palad ang matutulis na buto. Dumating si Amihan at itinusok ang tungkod sa pagitan nila. Hindi mo makukuha ang susi. Binigkas niya ang pangalan ng 4 na hangin. Umikot ang pulang sinulid sa aninong kamay at sinunog iyon hanggang siko. Kumawala ang kampana. Isinara ni Kulas ang bitak gamit ang takip ng gintong duyan at tinambakan ng mga bato. Hindi iyan magandang kandado pero wala tayong pinto. Tuluyang naglaho ang tinig ng lakan. Sa gitna ng silid ay naiwan ang maliit na anyo ng tiyanak. Hindi na ito halimaw. Isa na lamang itong sanggol na kaluluwang nakabalot sa puting liwanag. Kawawa naman siya. Ginamit ng angkan ang kalungkutan niya. Pinaniwala siyang kailangan niyang nakawin ang ina ng iba upang magkaroon ng sariling pamilya. Lumapit si Lina at marahang inilapag sa sahig ang lumang kumot ng namatay niyang anak. Hindi ako ang iyong ina. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatiling mag-isa. Ipinatong ni Amihan ang kamay sa noo ng sanggol at binigkas ang dasal para sa mga kaluluwang walang pangalan. Ngumiti ang espiritu bago naging munting liwanag. Dumaan iyon sa bukas na bubong ng simbahan at naglaho sa pagitan ng mga bituin. Kasabay nito, tumigil ang pag-iyak sa buong baryo Santa Lucia. Kinaumagahan ay winasak ng mga taga-baryo ang mga manikang balat at nilinis ang silong. Inalagaan ng manggagamot sina Ruben, Lina, Elias, at Amihan. Malalim ang sugat sa braso ni Ruben, ngunit hindi naabot ang buto sa siko. 3 tahi ang kailangan sa tagiliran ni Amihan. Si Elias naman ay muling tinahi sa balikat at tagiliran, habang si Kulas ay nilagyan ng gamot ang nakagat na tainga. Mukha pa rin bang magkapareho ang tainga ko? Hindi. Totoo. Hindi talaga sila magkapareho kahit dati. Bagay kang sumama sa amin. Hindi pa ako pumapayag. Hindi rin ako pumayag noong una. Tingnan mo ako ngayon. Iyan ba ang dapat kong ikatakot? Sinuri ni Amihan ang kampanang buto at ang mapa ng mga ugat. Hindi ito simpleng mapa. Bawat nilalang na pinalalaya ninyo ay nagbubukas ng isang ugat patungo sa huling pinto. Sinabi ng lakan na ginagawa ko ang kailangan niya. Dahil ikaw lamang ang maaaring magputol sa mga bantay na inilagay ng inyong angkan. Ang aming angkan ang nagsara sa pinto. Possible. Ngunit kailangan nating makausap ang aking guro bago ko masabi ang lahat. Nasaan siya? Sa kagubatan ng Baryo Balete. Nagliwanag ang susunod na ugat sa mapa. Patungo rin iyon sa Baryo Balete. Mukhang wala ka ng dahilan para hindi sumama. Mayroon. Kayo. Sa kabila ng sagot, inayos ni Amihan ang kanyang mga gamit at sumabay sa 2 binata. Pagsapit ng gabi, pumasok silang 3 sa masukal na kabubatan. Matataas ang mga puno, ngunit walang dahong gumagalaw. Nilagyan ni Amihan ng puting marka ang bawat punong dinaanan nila. Huwag ninyong aalisin ang tingin sa mga marka. Bakit? May nilalang dito na kayang ibalik tayo sa pinanggalingan kahit diretso ang lakad. Makalipas ang 1 oras, nakita nilang muli ang unang punong minarkahan ni Amihan. Baka magkamukha lang ang mga puno. Sa ibabaw ng marka ay may bagong nakasulat gamit ang dugo. Huli din kayo. Mula sa kagubatan ay umalingaw-ngaw ang napakalakas na halakhak. Maligayang pagbalik. Biglang bumukas ang lupa sa kanilang harapan. Sa ilalim ay nakita nila ang libingan ng Baryo Balete.
Isa-isang tumayo ang mga patay, matigas ang mga katawan at nakadikit ang mga kamay sa dibdib. Mga amalanhig. Sa gitna ng mga naglalakad na bangkay ay nakita ni Amihan ang kanyang guro. Amihan, tumakbo ka. Ngunit huli na. Nasa likod na nila ang halakhak ng tambaloslos. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ikatlong kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa mga apoy ng Leshan, natutuhan nating hindi lahat ng kaluluwang nakakatakot ay naghahangad manakit. Ang ilan ay naghihintay lamang na matagpuan, makilala, at maiuwi sa pamilyang hindi tumigil sa paghahanap. Ang tiyanak naman ay paalala na ang matinding pag-iisa at pagdadalamhati ay maaaring baluktutin ng mga mapagsamantala. Ang pagdamay ay hindi paglimot sa nagawang pinsala, ngunit maaari itong maging unang hakbang upang maputol ang sumpang nagpapasa ng sakit sa ibang tao. Higit sa lahat, ang tapang ay hindi lamang ang kakayahang tumalon sa gitna ng apoy. Minsan, ito ang lakas na tanggapin ang tulong ng isang estranghero at amining hindi natin kayang harapin ng mag-isa ang lahat. Sa susunod na kabanata, haharapin nina Elias, Kulas, at Amihan ang tambaloslos na kayang baluktutin ang buong kagubatan, bago nila pigilan ang mga amalanhig na bumabangon mula sa binahang libingan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig sumunod sa mga ilaw sa dilim at lumilingon kapag may naririnig na sanggol sa gitna ng kagubatan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kung marinig ninyong tumatawa ang isang tao sa labas ng bintana, huwag ninyong hanapin kung nasaan siya. Baka nasa likod na ninyo ang tambaloslos.